Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung magkano nga ba magpatayo ng bahay ngayong 2024. So, meron tayong mga main topic na pag-uusapan. Ang factor na direktang nakaka-affect sa cost ng papatayo mong bahay. So, kung paano din mag-compute tayo ng overall budget natin. Pag-usapan natin din yung mga other expenses na hindi kasama sa overall budget na yon. So, ang una dyan ay size ba ng bahay. So, gaano ba kalaki ang ipapatayo mo ng bahay. So, dapat marunong ka mag-compute ng area ng bahay mo. Halimbawa, 1 meter ang haba, 1 meter ang luwang. So, pag kinuha mo yung area niyan is 1 meter times 1 meter is equals to 1 square meter. So, halimbawa, itong kitchen area ko, ang dining area ko, kasama na yung dining area ko is 7 by 6 square meter. O 7 meter by 6 meter. So, pag tinimes natin yan, 7 meter times 6 meter is ang area niyan is 42 square meter. So, ganyan mag-compute ng area ng bahay mo. O, kunin mo muna yung area ng bahay mo, kung ilang square meter yon. Ang isa pa na nagdidictate ng malaki doon sa cost ng ipapatayo mong bahay ay ang level of finish niya. So, kung gusto mo yung mga bare house lang talaga, wala siyang gaanong tiles, wala talagang pintura, as in concrete finish lang siya, so may skill naman para doon sa singilan ng ganong klaseng finish, ganong klaseng level of finish. So, mas mura yon, mas cheaper ang singilan noon. So, ganun pa rin yun kahit ipapakyawan mo o iparawan. Ang kalalabasan ng budget ng ilalaan mo doon is ganun din siya, ganun din. So, magkano kaya pag ganun lang ang finish, ang level of finish na gusto mo? So, typically, ang economical home na most basic home you can get, o magagawa mo yan o babudgetan mo yan ng mga 20,000 per square meter to 25 per square meter. So, let's say na magpagpagawa ka ng bahay ng mga 60 square meter, tapos ganun lang yung level of finish na gusto mo. Let's say na budgeted lang talaga ang pera mo, ang budget mo. So, masasabi natin na concrete lang talaga siya, walang tiles, walang pintura. Sigurado makakagasto tayo dyan sa 60 square meter na bahay mo is mga 1.5 million. So, kung titingnan natin yon ay parang structure lang talaga siya. So, pag structure kasi, dyan naman nakasalaya yung tibay ng bahay mo sa structure. Ang finish niya lang is plastering lang. So, ordinary lang lahat ang ginamit. Marahil jealousy lang ang bintana mo, ordinary lang yung bubong mo. So, pag ganun ang level of finish na gusto mo sa pinapatayo mong bahay, plano mong bahay, so, tatandaan mo lang siya na 20k to 25k per square meter. So, yun ang sinasabi ko na dapat alam mo kung gaano kalaki yung ipapatayo mong bahay. Kasi, ita-times mo yung singilan doon sa laki ng bahay mo. Halimbawa, 60 square meter ang bahay mo, ita-times mo lang siya sa 25,000. Okay, 25,000 per square meter sa 60 square meter. So, magbabudget ka ng 1.5 million doon. Kung ano mang klaseng pagpapagawa ng bahay mo o pakontrata mo man o paarawan, kailangan mayroon kang budget. So, may mga plus pa yan kasi pag-uusapan natin mamaya kung ano pa yung mga plus na yon na kailangan mo pang mayroon ka pang extra money, hindi lang talaga 1.5 ang hawak mo, kailangan pa na mayroon pa.
So pag-usapan natin mamaya yon. So kumusta naman kung ang level of finish mo ay yung medyo upgraded na siya, medyo tinatawag na tier high o standard siya, standard na finish na talaga. So tinatawag din natin yan na mid-coast finishes, mid-coast finishes yan. So pag tinawag natin ganyan na tier high o mid-coast finish, so masasabi natin na maganda na talaga siya, maganda siya. So pinturado na siya, may tiles na, so naka-sliding door na siya. So ang bubong niya is full roof na, o mga rib type na bubong. So makikita natin na maganda na talaga. So magkano naman ang singilan pag ganyan ang level of finish mo na gusto sa pinapatayo mong bahay? So dyan, pag dyan ganyan ang gusto ang level cost o level of finish na gusto mo, ito yung tandaan mo. Ngayon 2024 ang singilan yan is 30,000 pesos to 40,000 pesos ang singilan dyan. So kung ang pinapatayo mong bahay ay 60 square meter, so ita times mo lang siya sa 30 o 40,000. So magbabudget ka dyan ng 2 million to 2.5 million. So sinasabi ko hindi pa kasama yung ibang mga expenses dyan. Doon lang talaga yon sa level of finish ng bahay na yon. As in, bahay lang talaga yon yung pinag-uusapan natin. Halimbawa naman ay medyo may kaya-kaya ka naman, medyo mataas naman yung pamumuhay mo, medyo milyonaryo ka naman, at ang gusto mo ng finish ng bahay mo ay sinasabing luxury or ultra luxury. Sinabi kasing ultra luxury, ang definition natin dyan ay sobrang mahal na talaga yung mga materialis na ginagamit. Halimbawa, wala na siyang pintura, ang gamit nila ay mamahaling bato sa kanilang mga pader, naka-marmor siya, lahat na kahoy, nara. So makikita mo ang kanyang kakaibang mga design sa bubong, ang ginamit na mga glass, may mga malalaki silang glass na ginagamit sa bahay mo, yung mga sa terrace mo, yan, mga bintana mo, tsaka yung mga bathroom mo ay mamahalin na talaga yung ginamit ng mga fixture, mga inodoro, mga faucet. So as in luxury na talaga siya, ultra luxury na talaga siya. So pag ganyan ang level of finish na gusto mo sa pinapatayo mong bahay, ang singilan ngayon yan, ngayon 2024 is 50k. So starting yan sa 50k, maaaring tumaas pa sa 60k, 70k ang singilan dyan, depende pa rin sa lugar dyan. So kung ganun ang gustong level of finish ng bahay mo, ay magbabudget ka dyan ng mga 3.5 million to 5 million. Isang floor lang yan, pinag-usapan natin isang floor lang, walang second floor yon. So kung may second floor yon, ibang singilan pa rin yon. First floor lang pinag-usapan natin. So dito na tayo sa pag-uusapan natin na mga other expenses, kasi yung pinag-usapan natin yung bahay lang talaga, yung cost lang talaga na pinapagawa mong bahay. So napag-usapan natin yung level ng finish na gusto mo. So kung gusto mo yung kanina sinabi natin na simple lang talaga, walang pintura, so maring structure lang talaga ang nakikita mo, so ang singilan doon is 20 to 25k per square meter. Tapos kung gusto mo yung maganda na, may pintura na, naka-sliding door na, color roof na yung bubong, so yan, 30 to 40k. Tapos kung luxury naman ang papagawa mong bahay, maganda na talaga, pang mayaman, so 50k to 70k o 80k pa, depende pa yon sa mga kagamitan na ginagamit mo sa ganda ng bahay mo. So yung pag-uusapan natin ngayon ay yung mga expenses. Kaya siguraduhin mo na ang budget mo, may extra ka pa na budget na mga million pa, dahil hindi pa diyan kasali ang mga other expenses tulad ng paggawa mo ng building permit, pag-asikaso mo ng mga papilis. Wala pang talent si architect dyan, civil engineer,
electrical engineer o kung magpa-duty ka pa. So siguraduhin mo may extra ka pa na budget na milyon pa ang matitira sa iyo doon sa natira sa pagpapagawa mo ng bahay. Halimbawa, ang location ng pinapatuyuan mong bahay ay gusto mong tahimik, doon ka sa bundok, sigurado malaki pa ang budget na gagamitin mo doon. Hakotin yung materialis papunta sa lugar na yon. Tapos dahil sa bangin siya, kailangan pa yon i-check yung lupa ng mga engineer, baka malambot, madaling mag-landslide. So gagawa pa sila ng mga structure para pipigil doon sa area na yon para hindi gumuho yung lupa pag sakaling tagulan. Dagdag budget pa yon. Halimbawa, ang pinapatayo mong bahay sa mga island tulad sa Boracay, kung saan yung materialis ay malalayo ito travel, yun ang sinasabi ko na kailangan mo pa, meron ka mang extra na milyon na pera para doon sa mga other expenses na yon. At ito pa yung kailangan mo pa na mayroon ka pa talagang extra. Halimbawa, kung magbukod na kayo, bibili kayo ng mga plato, mga appliances, mga cabinet, ayan, na gamitin mo para dyan sa bahay mo. So mamahal na ng gagamitan ngayon. Kaya kung bago ang asawa at magbukod kayo, may sarili kayong bahay, siguro doon may pambili pa kayo doon sa mga materialis ngayon. So talagang masasabi natin na nakaka-stress, masakit sa ulo magpatayo ng bahay, lalo na kung maliit ang hawak mo na budget. Baka sabihin mo ay okay na, may 1.5 na ako, matatayo ko na yung bahay. So kulang na kulang yan kung yun lang yung gamit mo. Kaya kailangan, kung ang pinapatayo mong bahay ay nagkakalaga ng 2.5, kailangan mayroon ka pang budget na mga 1 million para doon sa mga other expenses. So ganyan lang kadali kung magkwenta ng singilan ng bahay ngayon 2024. So sa 2025 tataas pa yung singilan na yan, lalaki pa yan. Kaya kung may sapat ka na budget, umpisahan mo na ngayon. Kung sa tingin mo ay kasya na, mayroon ka na extra pa na pera, so umpisahan mo na siya.